hardware. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak ng martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Nakita eh. Hindi pa, mali pala kanina eh. Sorry. Pero mali pala kanina yung nakita ko. Ulitin natin. Anong pangalan ng inyong construction company na ginagamit sa DPWH? QM Builders. QM Builders Incorporated. QM Builders yun lang, Mr. Chair. Sole proprietor yun? Yes, yes. Sole proprietor yung inyong corporation? Inyong ginagamit sa DPWH? Yes, Mr. Chair. Kasi kami lang nag-umpisa yung mag-asawa. Tapos yung anong pangalan ng hardware ninyo? QM Builders pa rin. QM Builders Incorporated na? Hindi pa. Ito yung construction is, Mr. Chair, yung gusto namin gawing incorporated para yung halimbawa yung experience bilang contractor, ma-inherit sa halimbawa yung surviving years. Halimbawa kung halimbawa may mangyari sa akin, yung experience ma-inherit sa amin. So itong QM... Sagot. Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license eh. Paano siya nagkaroon ng pickup license as a contractor? He has the pickup license. Paano ka nakakuha ng pickup license, Mr. Kirante? Sole proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging AAA tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Ang laki. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. Oo, ito naman pala ang mandato kung paano dapat ang gagawin dito sa flood control. Oo, ito. Hindi na makasagot itong mga tinatanong dito. Kaya minsan nalilito na rin sila kung sino ba dapat talaga ang panagutin dito. Itong mga kontratista o itong DPWH. Pakinggan natin. At may mababalasa mamaya si Senador Marcoleta rito. Sana hindi tigilan at lumabas ang katotohanan kung sino ba talaga sa mga kontratista at sa mga dorobo ang talagang mga may kasalanan. A national master plan for flood control by integrating the various existing river basins and developing additional plan for components as needed. Isipin po natin, kaya sabi ko po sa inyo kanina, kahit 100 river basin ang babanggitin nyo sa amin, until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office, walang mangyayari. Bakit po in the entire equation, in the entire continuum of this problem, bakit hindi man lang nagsasurface itong opisinang ito? Where is it? And why is it? Siya pala yung merong mandato. Ngayon lang natin nalaman. Hanggat hindi po kayo nagko-coordinate, hindi po kayo pala yung regulator eh. Meron pang isang executive order number 816. Sabi po niya rito, referring again to the River Basin Control Office. Whereas, sabi niya, the integration and harmonization of various government mandates and resources. Kasama na po kayong lahat dyan. In the provision of safe and clean water supply and effective flood control management for the entire country is emphasized in the medium-term development plan. Ang laki pala ng mandato nitong opisinang ito. Bakit po, Sir Director General, did we invite the representative from this office? Nako, yan. Papatawag na. Woo! Kumbaga, yung palang So, pena na ba ito? Susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na nai-integrate
i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan po ninyo ng coordination dito. Bakit po nagkaganon, Secretary? Why is it that we have already seen, as of today, there is no semblance of coordination with this office? Why? Yan ang tanong. Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. You know. Yun ang I'm not sagot. about to ask you about the challenges. We have The coordination actually. we have challenges. The But- coordination seems to be not really in the right one, Mr. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. with There was the no office. coordination at all. We started from the wrong foot. Kaya po pala ganito ang nangyayari. In the next hearing, we would like to know from this office, bakit po sa kabila ng lahat na ito pala ang kanyang pinakamandato, hindi niya nakuwang i-coordinate sa DPWH, sa DBM, and all agencies na may kinalaman para solusyonan ang pagbaha sa bansang ito. Siya yung nawawala sa in the entire question. Kasi po, Mr. Secretary, itatanong ko pa sa kanya sana kung nandito siya. How do you classify the rivers in this country? Yan, Meron yan, tayong yan. national rivers. Meron po tayong municipal rivers. Is that correct? That's correct, Your Honor. We have 18 major river basins, as I initially pointed out. We have 403 principal rivers all over the country. Yan ang mahirap. Yung mga And I think nakikinabang dito. Oh, sino ba nagsabi niyan? Meron daw na mismong DPWH ang kontratista. Ngayon, lalabas ang katotohanan dito. we have, I think, more than 4,000 small rivers, tributaries to the principal rivers. Not mentioning actually, of course, Mr. Chairman. Yes, Mr. Secretary, this is important because one by one, we will be able to look into the significance why we're supposed to see the difference between the national and the municipal rivers. Yes, Mr. Chairman. Yung mga national Oh, yan. Medyo naglolo. rivers po, ito yung jurisdiction ng national office. Yeah, Am I correct? correct, Mr. Chairman. Yung municipal rivers, ano po ang, di ba LGU ito? That's correct, Mr. Chairman. Ngayon, ito po yung pinanggagalingan ng katakot-takot na corruption. I will tell you, palagay ko, alam mo na rin naman ito. Kung minsan po, at pangkaraniwan, Oo, totoo naman yan. hindi lang minsan, pangmaramihan na to. Para sa ganon, makakuha Hindi lang LGU, pati yung mga nasa national. Andyan sila din. ng project. Kasi wala namang project ang LGU. Wala siyang pondo eh. Ang gagamitin po nila na project, sasabihin niya, tributary to a national river. Yan na. Kasi pag ginamit mo na tributary siya sa national river, kinukonekta mo siya doon eh. Makakakuha siya ng pondo eh. Tama po, hindi? Opo, Mr. Chairman. Yun pong, there are two kinds of flood control. Dito po sa may feasibility studies, Mr. Chair, Mr. Secretary, yung request for funding normally comes from the Unified Program Management Office, Flood Control Management Cluster, UPMO, FCMC. That's correct? Correct, Mr. Chairman, yes. The amount of the project is more than the jurisdiction of regional Yan, medyo loading Directors. talaga, no? hence public bidding is in the central office. That's correct. That's correct, Mr. Chairman.
most of this funding are ODA funds, usually from the ADB. From various lending institutions, Mr. Chairman, not only. Itong mga pag-uusap dito, panimula pa lang ito. Hindi pa ito nagtatapos. Oo, kasi ipapatawag dito yung mga dapat ipatawag. May subpena pang mangyayari dito. Yung mga may-ari, ay kailangan humarap din para maniwala at sino ang paniniwalain, sino ang sisisihin, dapat may panagutin. Oo, meron pa isang slide tayong bibigay. Ito ay si Senator Marcoleta rin at meron pang iba. Ito naman, tatanungan dito. Si Mig Subiri naman ito. Senator Subiri, for your questioning. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mr. Secretary, good afternoon to all the members of the DPWH and Secretary Pangandaman and all the other departments. Alam mo, let's address the elephant in the room, Mr. Chairman. Let's already address the elephant in the room. The DPWH is not all at fault. Kasi yan, kanina pa, nahiya lang si Secretary, Mr. Chairman. Pero in our conversations together with Secretary Mina, namamanggal yung budget. Iba yung NEP, paglabas po ng ng GAA, yung General Appropriations Act. And I've had conversations with the good secretary na sabi niya, wala na yung aming flagship projects. Wala na kaming road right of way. Out of sheer frustration. Hindi kasalanan ni Sec. Yun, Mr. Chairman. Kasi tamang sinabi niya, pagdating sa NEP, vetted na yan. May RDC Council approval yan. Napakahirap, napakaigpit. And the DBM also knows that there's a vetting process. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po sila magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Kaya tama si Toby Chanco sa Kongreso kahapon. Ibigay yung mga amendments from the NEP and after the BICAM. Kasi napakasimple lang po yan eh. Ito po yung NEP, ito po yung amount. Yung marami dyan, walang kalokohan na projects, walang flood control, walang cat's eyes, walang pagbili ng solar lamps, paglagay po ng road barrier, rock netting, tsaka yung pintura sa kalsada. Paglabas ng budget, inamend yung budget nila, linagay na po lahat yun. We need to find out the proponents of that, and the president is in the right track. Kasi I've seen the president's frustration when I was Senate President na talagang bakit namamanggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya for 3 years, nawalang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand. And we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos, depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan. Ba't niya linagay doon? Tama sinabi ni Chairman. Maraming project dyan, ghost. Meron pa nga, hindi ghost. Ginawa, pero kalahati lang. Supposed to be 100 linear meters, naging 15 linear meters na lang. Hindi dapat kasuhan yun because that's a public infrastructure project. If it is not 100 linear meters under the contract, they do 50 linear meters. You can file a case like what they did to Napoles and file a case against them for substandard projects. Kung pag na yun, gumuhon tubig, gumuho din yung project. Labas ng kabilya, walang kabilya, kawayan lang. Nandun sa Albay, sa home province ng aking nanay. Grabe, no? Panay, coco lumber. Diyos ko po. Tsaka bato. Tapos semento. Yung semento, mas manipis pa sa platito yung semento. Yan, kasuhan yan. Kasuhan ka agad yan. Tapos tignan mo yung proponent. Kung wala po sa NEP yan, sino ba naglagay na politiko dyan? Yan ang tanungin natin. Kasi there's always a day of reckoning in the elections. You will always say, kayo pala proponent na itong mga substandard projects. Lagot kayo sa amin kasi binaba kami dito. That's the elephant in the room, Mr. Chairman. I did not want to make an opening statement, but watching this talaga angers me. And I am so happy that the minority leader, together with Senator Lacson, together with Senator Sherwin Gatchalian, our chairman of the Committee on Finance, and the members of Congress now will be transparent. If there are amendments to be made in this budget, let's defend it on the floor. Kung may
Kalsada doon sa gitna ng probinsya ko ng Bukidnon, walang tulay. Yung mga teachers nalulunod, yung mga estudyante nalulunod. I will stand up here and defend a bridge project for that. And then convince my colleagues for that amendment with the approval of the local government unit, the RDC, and the DPWH. Pero yung mga bulagaan lang na after one night, nandun na lahat. Wala na po silang mavevet, wala na po silang magagawa. Kawawa din yung mga to. They become our punching bag. But let's start from the beginning. Where did the funds come from? Where are the sources of these funds? And let's expose it once and for all. Yan ang tama. Parang sa nangyari sa Napoles, lumabas lahat ng pangalan. May mga... Lahat ng mga dumorobo, nagtapyas-tapyas. Oo, expose nyo. Gusto naming malaman. Mga Pilipino tayo. Gusto naming malaman kung sino ang mga dorobo dyan sa Kamara at dyan sa DPWH. Diba? Kagaya isa nito. Ito talaga, binakbakan masyado ni Senador Marcoleta eh. Kaya dito tayo mag-focus. Oo, tuloy. Builders on my record, Your Honor, is actually managing officer here is Mr. Alan Kirante. Kirante? In Cebu. Cebu? Yes. Andito ba? Andito ba, Mr. Chair? Can we invite him, Mr. Chair? Mr. Chair? Paupuin natin? Tanungin natin? Can the referred representative come over, please? So I think Senator Bato is willing to ask a few questions from your company. Public work. Director General, I think you have to administer the oath of the representative from this construction company. Naku, Director General. Kung may masasampulan ata Gusto natin yan. Tumayo ka, Mr. Kirante. May masampulan. Mr. Kirante. Mag-oath muna, mag-oath. Yan. Para walang kawala. I will. Mr. Chair, with the permission of Senator Gatchalian again. Yes, go ahead. Yeah, Mr. Kirante, ikaw bang may-ari nitong QM Builders na kumpanya? Yes, Mr. Chair. Yung present ni Senator Gatchalian na puro pula, puro logi. Can you comment on that? Nagtataka ko, Mr. Chair, kung saan magaling yung information kasi ang QM Builders, nag-upisa tayo sa 1992 sa delay of hardware and construction materials. Tapos, noong 2003, nag-venture tayo sa construction to make it short, pinakita. Totoo ba yung sinabi ni Senator Gatchalian? Hindi, totoo yan. So, hindi totoo? Galing ho to sa SEC. No, SEC yan, on record. Hindi kasi yung totoo lang, sorry, to make it short, yung QM Builders Quadruple A at tayo eh. So anong corporation po ang gamit nyo? Kasi ito po, hindi naman namin to inimbento, kinuha namin Baka siguro yung ano yan. Kasi sa GIS nyo ito eh. Mr. Che, siguro yung nakuha niyo sa hardware namin, hindi sa construction. Kasi yung hardware namin, Mr. Che, pareho yung pangalan. QM Builders yung isa, construction supply, at sa isa, QM Builders construction talaga. I-submit nyo na lang ho sa amin yung dalawang corporation ninyo. Yung sinasabi nyong construction company at ito yung, ewan ko kung ano ito, yung itong hardware ho ninyo. Submit nyo ho sa amin lahat ng dokumento ho ninyo. Yes, Mr. Chair. Chairman, may just add, FS po, financial statements, audited financial statements submitted to the BIR every year. Yan po, Mr. Chairman. Mr. Chair, dalang-dala ko ngayon. Mr. Kirante, please submit the financial statement of whichever. Ibig mo sabihin, dalawang QM Builders Inc., ang ginamit mo, dalawang pangalan, dalawang kumpanya, ganun ba yun? Ang nakalagay first, yung QM Builders na nag-umpisa kami sa 1992, isang hardware yon. Tapos noong 2003, nag-venture kami ng another business, yung construction, QM Builders, construction na yon. Bali... Mama, huwag kang magsisinungaling ha. Oo, makakatikim ka kaya Senador Marcoleta, baka makontempt ka. Huwag masyadong galingan ng pagsisinungaling, sabi na rin Ledesma. Isang pangalan, dalawang klase ng business. Yan, nung 2024, naging quadruple A tayo. Kaya, sa tingin ko, mali. Kasi yung NFCC namin, 40 billion eh.
ngayon. Kaya yung kuha naming project is only, wala nga 10% sa project namin kuha per year. Pasabit na lang sa amin, Mr. Kirante, nung mga dokumento. Yes, Mr. Chair. Thank you, Senator Sherwin. That is why, with your presence today, I hope yung mga umiiwas ngayon na mga contractors na hindi pupunta dito will be inspired, will be motivated by your presence na nasagot mo na yun pala sa isang kumpanya mo. So, sana sisipot sila. Yung mga absent kayo, next hearing. Di ba? Hindi kita dinidemonize dito, ha? I am actually giving you the chance to present your side. Kaya dapat ganun din ang tingin ng ibang mga contractors na pinapatawag natin. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Senator Gatchalian. Thank you, Senator Bato. And Mr. Kirante, kayo po ang presidente nitong korporasyon. Yes, Mr. Chair. At kayo rin po ang naglagay ng kapital. Yes, Mr. Chair. Nakita ko sa inyong articles of incorporation, puro mga mga anak nyo, kamag-anak, puro Kirante. Anak yun. Mga anak nyo po. Kasi baka yung, i-clarify ko yan, baka yung nakita mo dyan, yan, and yan, wala pang income yun kasi hindi pa transfer ng hindi pa incorporated yung QM, Mr. Chair. Ngayon, ang process pa yun, kaya walang kita eh. Hindi pa, mali pala kanina eh. Sorry, pero mali pala kanina nakita ko. Ulitin natin. Anong pangalan ng inyong construction company na ginagamit sa DPWH? QM Builders. QM Builders Incorporated. QM Builders yun lang, Mr. Chair. Sole proprietor yun? Yes. Sole proprietor yung inyong corporation? Inyong ginagamit sa DPWH? Yes, Mr. Chair. Kasi kami lang nag-umpisa yung mag-asawa. Tapos yung anong pangalan ng hardware ninyo? QM Builders pa rin. QM Builders Incorporated na? Hindi pa. Ito yung construction is, Mr. Chair, yung gusto namin gawing incorporated para yung halimbawa yung experience bilang contractor, ma-inherit sa halimbawa yung surviving years. Halimbawa kung halimbawa may mangyari sa akin, yung experience ma-inherit sa amin. So itong QM Builders Incorporated, sa inyo ito, hindi diba? pa. Yes, Mr. Sa atin, hindi pa activated yan. Kaya walang kita. So hindi nyo pa ginagamit to sa pag-bidding? Hindi pa. Okay, sige po. Babalik po kay Secretary. Secretary, I'll just go back to yung slide kanina, yung mga may capitalization. Because sa PCAB, Mr. Secretary, if your project cost is 450 million and above, you should have a minimum net worth of about 1 billion pesos. 1 billion pesos. So ito po, binabangga ko lang dito sa slide. Kung meron kayong, kagaya ho ni itong Centerways at Wawo Builders, 5 billion and 4 billion, but ang kanilang capitalization is only 90 million pesos, 45 million pesos and 50 million pesos. But in the PCAB, kailangan at least 1 billion pesos yung kanilang net worth. So paano ho, ang tanong ko, paano ho nakakapasok yung mga ganitong, based on the PCAB, hindi po galing sa akin to, based on the PCAB, undercapitalized yung company based on the project na nakukuha nila? Can we just check a little bit, Your Honor? See, we're just getting the data for Wawaw. I mean, yung Wawaw. Yeah, ganito na lang, Mr. Secretary, not to so that not to belabor. Submit to us who are the entities who approved or awarded those contracts. Exactly saan? Is it at the district level? Is it at the regional level? Yes, Your Because Honor. in my opinion, based on tingnan ho, pag ang kontrata, allowable ranges of contract cost 450 million. Next. Net worth. Dapat ang kanyang yung capitalization niya, 1 billion and above. So in other words, kung gagawa ka ng proyekto na 450 million ang cost, dapat ang inyong capitalization is 1 billion and above. Ang next will be 180 million as AAA. Pero meron tayong mga contractors kanina na ang capitalization 90 million, 50 million. So undercapitalized siya. So nag-award, ang punto ko, nag-award ho ang DPWH ng kontrata sa mga corporations na undercapitalization based on the PCAB. We will submit all this, Your Honor. Submit to us the exact names. Yes, Your Honor. Because this is the Committee on Blue Ribbon Accountability. So we need to know sino exactly yung mga taong nag-award because we want to see accountability. Yes, Your Honor. Yun ang gusto ho namin malaman. Dahil nga, kung undercapitalized siya, obviously yung project papalpak ho talaga. Kung titipid siya, yun yung napakita kanina na maampaw na project. Walang bakal, buhangin linalagay. So we want to go to the root cause of why itong mga projects, why are these projects being
substandard. And because the contractors are not capitalized adequately, substandard rin yung mga contractors. We'll submit all this information and data, Your Honor, and I think we'll have also to submit actually the process of pre-qualification, Your Honor. Correct. We read the process of pre-qualification, but may nakakalusot ng mga ganito. Capitalization 45 million, but you're undertaking 5.1 billion pesos in projects. Ayan ang mahirap. Oo. Kita nyo naman, kahit siya na yung pinaka-secretary, hindi niya pa rin mabigay yung buong detalye. Kasi, kasi, tuloy. Hirap, no? That's why we're going to explain, Your Honor, because as I understand, I think the capitalization is for the company in itself. Yes, I know. And I but think the capitalization is also linked. Dapat kasi alam ito Dapat pag pinatawag, siyempre kung ano itatanong ng mga senador, dapat alam ang sagot. Kagaya niyan, may tinanong na bagay-bagay, capitalization ng usapin, dapat masagot ng diretso, no? To the NFCC, yung net financial contracting capacity. Yes, Your Honor. The net contracting capacity is to be based on the audited financial statement by the BIR. By the BIR. They have to issue that the net NFCC. So that is the only basis of the document that we use actually. That is to but be in my opinion, there is some form of I think collusion or some form of corruption in awarding the contracts to contractors who are not capitalized adequately. That's the point I'm trying to make. Yan ang aking punto. Dahil ang gusto na, kung bilyon ang iyong kontrata, dapat yung capitalization mo rin malaki. Tama. Kaya mo tapusin at hindi ka magtitipid. Kaya nga doon po sa mga nakita naming news reports, marami rin ho nagsasabi doon na delay ang project, napupush yung project ng mahaba, at hindi ho matatapos yung project kung kulang ho sa kapital yung corporation. So just submit to us yung detailed documents together with names and personalities of these entities that I showed, itong 5 entities na na-mention ho namin. We will do that, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Mr. Quirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? So paano balasahin ni Senador Marcoleta itong abogado, trial lawyer nabasa siguro ni Senador Marcoleta yung sinabit na affidavit nakakitaan ng butas. Kaya ito, Senador, ikaw na bahala. Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinda ng bambo, mga ganun Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa Asensya, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with respect to your company? Yung data is mali Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang is only 86 projects, Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa Ano sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, magiting ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa PCAB, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A. Noong 2011, hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Chair. Yung sinasabi kong 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin flood control projects. Yan na. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Iba ang trial lawyer pag nagtanong. Iba ang mga katanungan yan. Babasahin, pakikinggan yung salita mo at yung affidavit mo. Pag nagkamali ka ng sinabi habang ikaw ay tinatanong at nakitaan ng butas sa affidavit mo, swak ka sa banga. Ganyan ang mga trial lawyer. At siyempre, ganyan ang magaling na senador. Paano ka nagkaroon ng lisensya?
Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa na tayo ng flood control O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong Chair. mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami. Sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa. Nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak ng martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Dali ka! Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Quirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. No. Hindi rin. Yung incorporated, yung on process pa yun, hindi pa namin na ano yun, na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct Mr. Quirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun sole yung sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Nako, ito pa lang si Bombom. Ewan ko ba kung kakampi si Bombom o hindi eh. Oo. Diba? Yun daw yung gusto ipaliwanag. Oo, medyo malabo nga. Sabi ni Senator Marcoleta. Ang tanong, Mr. Secretary, tinatanong ka ni Senator Marcoleta, tumatanggap mo kayo ng ganito? Sagot. Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license eh. Paano siya nagkaroon ng pick-up license as a contractor? He has the a pickup license. Paano ka nakakuha ng pick-up license, Wala pa Mr. nung, Quirante? Sole wala. proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A So, tayo. ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Ang laki. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Ang laki. Grabe. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair. Teka muna si Senator JB muna para matapos natin lahat. Quick lang para sa kanya. Kanino? Kay Kirante. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita, parang tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakapihan, Mr. Chair. Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Grabe. Yes, laki Mr. Chair. pera. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFCC, Mr. Chair? Hindi ko... Net? Net financial contracting capacity. Grabe, no? Tinoon na, bay. Ha? May 40 Yes. billion ka. Yes. Nakadeposito sa bangko na. Ano sa mga? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan, yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinukompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. Hmm. So, halimbawa, may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama ng mga assets, more than 2 billion. Kaya i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami mga hanggang 40 billion. Mr. Chairman. Mr. Quirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC. Pero Your Honor. 2015 pa siya. Pero hindi pa namin tina-transfer Transfer to? to sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin gahandol,
yung experience from sole proprietorship, itatransfer muna sa Iba yung experience, iba yung corporate entity. Yung corporate entity is 2015 nandyan na siya. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Walang nangyayari. Ang ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Yung Honor. pumapasok inyong income, in other words. Yan din ginagamit yung pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama? Ganun ba? Ganun ba ang interpret? So dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, Your Honor. Okay. Sabit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan. Thank you, Mr. Chair. Senator JB. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro ang gusto natin dito, aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve in aid of legislation. Mr. Chair, I have the second bill that I filed in this Congress is a comprehensive master plan for infrastructure development. Na kahit sino po ang maging presidente, when it comes to infrastructure, especially big ticket items, dapat po tuloy-tuloy. Tulad ho ng mga floodway projects, kanina nabanggit ni Secretary, it transcends different, multi-year po ito at it may transcend different administrations. No? Lang dapat. No? Pero ito, mabalik tayo dito sa usapin na. Dapat, pag ganito mga kontratista, kung nagkaroon ng pagkakamali at meron talagang anomalya, wag nang i-cover up, palagutin. Kasi sila At ibulgar na kung sino yung mga konektado, kanino sila konektado. Kita nyo naman, yung mga flood control. Kapirasong simento, okis na. Sa mga inspektor. Okis na! Dahil merong... grabe, no? Ayan, kung mabag sa video natin ito, hanggang sa muli, bye-bye! Laging